Daging nga napapatrouble, minsan magugulat ka na lang. Asaya-saya mo pa, pagbaba mo ng tricycle, eto na tropa mo, natakbo na pag ganito. Yung pala napaparayot na. So ako naman, wala akong kaalam-alam, mamaya eto, dampot na ako. Ako yung nadadampot kasi ako yung kilala yan. Isa sa madaling tandaan kasi mataba. Pag nambabanat ang tropa ng punks, kinakanta namin yung Bolan Chow. Habang nambabanat ang tropa ng makita kami ng kaaway sa baby bus, aakyatin nyo sa itaas. Habang yung iba ng Google Pay, iba nakakanta ng Bolan Chow. Kaya sabi sa amin, lakas ng tropa ng mga to, parang mga baliw. Nambabanat tapos nakakanta. Hindi kasi nila alam na yung away namin talaga. Kasi noong time na yun, wala na. Nag-choke na ako, napailing na ako. Buong verse ko, wala na ako, nakaganon lang ako sa harapan ng stage. After nun, hinihingi ako nun. Ay ko hindi na mauulit yun. Sa pangyayaring yun, tinanggal niya ako sa death threat. Pinakinggan mo yung lyrics ng dalawa, ang ganda. Tapos pag inintindi mo, tumitira tong isa. Silang dalawa nagtitira sa isang kanta. Sabi na, puta classic yung kantang yun. Ay, si viewer, sabi, pinagkakasundo nagtirahan silang dalawa. Alam nga, natanggalin mo pa yung pinagsama niya na lang sa isang kanta. Kung wala kang dating, tapos ang pati mo sobra, ipanda pa tuwing bago ka pa magangas. Bumili ka muna, men. Malagang pumorma. Yo, what's up mga ka-street? Ako nga pala si Nats, aka Nardong Bagsik, at kasama ko si Righteous 187 Mobsters, and this is Street TV. Nandito nga pala kami ngayon sa Tansa, Cavite at sa Villa Excellence Resort, syempre. Meron tayong mga kakamustahin na rapper dito, mga legendary to ha. The Triple OG, syempre. Kings of the Underground, at meron silang album ngayon. Abangan yan, The Last Chapter. Pero bago yan, syempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-follow ang Street TV Official. Like, share, and hit the bell button to keep you updated. Ano pa inaantay natin? Tara na! Pero di ko magawa. Yo, boys! Wala kayo. Welcome sa Cavite, man. Boys, Kamusta biyahe nyo? safe lang, safe lang. Makulang kanina. Bili kayo, sakto. Bili na OG Viewer, oh. Config, oh. Patel, oh. Boys, magandang hapon. Ayos lang mo, safe lang. Kaya na. OG! Siyempre, alam nyo na, OG Viewer. OG Viewer. Kain tayo. Scientist, siyempre. Death In the house. What? DTG, baby. Yo, this is Fat L, miyembro ng Death Threat, at ito ang kwento ko. Anino na palagi nakakapit na kahit nasaan na umapaliko. Oh, Diyos ko. Nagsimula akong mahilig sa hip-hop 1994-95. Kasi nakilala ko yung tropa ko noon before, nung kababata ko si Bonay. Then, after namin nakilala naman namin si Rome, si Conflict. So, siya yung nagsama sa akin sa tropa. 11 years old ako noon, napatambay na ako sa streets. Pero ang first encounter ko sa hip-hop talaga sa rap is about grade 1. Kasi paborito ko nung dati si Andrew eh. Humanap ka ng pangit. So, first performance ko ng rap is 1991. Kumanta ako ng Humanap Ka ng Pangit. Pero back in the days, hindi ko pa alam na rap yun eh. Basta alam ko lang, gusto ko yung kanta. So, nahilig akong kumanta. So, yun yung performance ko. Pero na-expose ako sa hip-hop, sa rap actually is 1994. Yun na yung time na dumating, napakinggan ko yung Death Threat, Wanted. Wala na, nung napakinggan ko yun, sabi ko gusto ko maging rapper talaga. Kasi hindi mo kailangan maganda masyado boses mo. Back in the days, hindi naman kailangan maganda yung timbre eh. Basta marunong kang kumanta, magsulat. Pero nung time na yun, wala. Kalat kami sa kalsada. Lagi kami sa kalsada na araw-araw. Alis kami ng alas 9 ng umaga, uwi kami kinabukasan ng madaling araw.
nakatambay lang, nakikinig ng music sa kalsada. May dala kaming kasit nung dati eh. Nakatambay kami sa kanto, sa bayan, kung tawagin namin. Magkakasama kami, grupo namin, KFS. Naging rap group din namin yun nitong na-discover kami. So, yun ang grupo namin, KFS, nakatambay kami sa kanto. Sa may bayan, malapit, sa labas ng simbahan lang mismo, kasi may pader yun dati. Binabandala namin, yun ang tambayan mismo namin. Basta pag hinanap ng tropang KFS, doon mo makikita. Simbahan na. Tansa, sa simbahan ng Tansa. Tatambay kami doon, mga 20 pataas, 20 katao pataas, nakatambay kami doon. Wala namang magagawa, kwentuhan, kulitan, makikinig lang ng rap. Tapos minsan dadayo kami sa ibang lugar. Ang problema, pag dumaya ako sa ibang lugar, medyo magulo pa nung panahon na yun eh. So, kalimitan, napapatrouble ang tropa. Hip-hop to hip-hop na yan. Nung time na pumasok ako, hindi pa, medyo may punks pa nun, tsaka metal pa kaaway nun. Ang hip-hop hindi pa masyadong kaaway nun eh. Pero impormahan nyo nung mga panahon na yun. Wala na, hip-hop na, doon nauso yung yung laki talagang pants na pag sinuot mo, hindi kita yung sapatos mo. Pag nakita ka, pagtatawa na ka talaga, sabihin, nakapalda ka. Pero mapormahan yan, parang kang addict, gaganunin ka. So, kakaiba forma ng dati, hanggang nauso na rin yung jumper. Ako kasi, sa laki ko kasi, mahirap pumanap talaga ng pamporma ko dati. So, basta loose na damit, loose na pants, okay na ako doon. Tropa, mga naka-jersey, mga baseball na jersey, soccer, football mismo, mga ganun. Nung mga time na, kumbaga, hindi pa uso yung formahang hip-hop, ano yung mga source nyo para makakuha kayo ng ganung damit? Ako normally nagpapadala ako. Nagpapauwi ako sa mga kamag-anak ko may kamag-anak ko sa ibang bansa eh. Or maghahanap ako sa mga PX. Kasi nandun lang yung malalaking size talaga eh. Wala pa naman tindahan nun dati. So talagang maghahanap ka. Pero uso nun dati yung mga PX, mga damit na galing ibang bansa. So doon nakakita ako ng mga plain shirts doon na kasya talaga sa akin at maluluwag talaga. Then nauso na yung American Boulevard yun. Doon ako sa American Boulevard na may bili nun before. Yung ibang tropa, sa Cinderella pa yata, sa ibang bansa, sa ibang lugar pa. Pero ako, American Boulevard lang talaga. Kasi hindi pa rin ako masyadong makalayo nun. Bata pa rin kasi. Mga 11, 12 years old. Bunso nila ako eh. Kaya nung time na yun. Kaya medyo ingat-ingat din. Kasi nung time namin, sa Tansa mismo, nagpasimula talaga ng hip-hop doon is yung group namin eh. KFS BBP. Dalawa yun eh. Isang school siya, pero dalawang group. Ano meaning nung words? Ang KFS is Killing for Style, ang BBP is Bad Blood Posse. Ang grupong yun is, yung isa is kay Conflict, yung isa is kay Diablo. So magkalaban dati yun. Hanggang sa, pag nagkikita sila, magkaibang year level. So magkaaway, pero isang school. Lagi nag-aaway hanggang sa naging magkatropa, hanggang yung isang leader ng KFS tsaka isang leader ng BPP naging mag-best friend. Pinag-isa na lang. So ginawang KFS na lang. Nandun ka na, wala pa? Wala pa ako nun kasi pumasok ako sa tropa 1994. Pero sila mga 1993 yata nang nabuo yung So ibig sabihin, may na sila, okay na. Okay na. Sila. Nag-merge na. Doon na ako pumasok. Ang nagpasok sa akin nun is yung kapatid ko. Kasi yung kapatid ko talagang tropa nila. Nagbago ng gawin. Ako yung pinalit. So, napasama na ako sa kanila. Pinakilala na ako sa kanila. Doon ko nalaman na hindi rin pala kami magkakaiba-iba. Halos magkakamag-anak din eh. Lagi na akong tambay. Naabot na ng gabi. Hanggang sa, ang daging nga napapatrouble, minsan magugulat ka na lang. Ang saya-saya mo pa, pagbaba mo ng tricycle. Eto na tropa mo, natakbo na pag ganito. Yung pala napaparayot na. So ako naman, wala akong kalam-alam. Mamaya ito, dampot na ako. Ako yung nadadampot kasi ako yung kilala yan. Isa sa madaling tandaan kasi mataba. Hindi rin makatakbo basta-basta. So, naiiwan. Huli lagi. So mamaya, tal, magkakita mo, ito na, tatakbuhan na sila. Mamaya, ito na yung isang barangay, dadamputin na ako. Anong ginawa ko ako? So yun. Malimit ganun eh. Ang hindi ko makakalimutang nangyari noon is, nanonood kami ng piyesta kasi yun eh. Nanonood kami ng show sa park mismo ng Tansa. Siyempre, makukulit na tropa. Yung dami kami, nasa 25 yata kami. Nagtitrip ngayon ng tropa. May nagsasayaw, pinagtitripan nila. Siyempre ako nung bata pa. Hindi ka natatakot kasi sama mo, mga tropa mo. Kahit anong mangyari, walang iwan na yan. Pumalag ngayon tong isa.
ako, bata pa kasi, wala pa ako sa gulang nun. Pagtingin sa likod ko, nawala lahat ng tropa ko. Naiwan ako mag-isa. Mag-isa na lang. Naiwan ako mag-isa. Di, wala, nagulpi ako, nadampot. Pagkatapos nun, dilaya na ako. So sabi ko, ba't iniiwan niyo ako? Pambihira ka naman, wala ka kagulang-gulang ako. Alam nga naman hindi ka tumakbo noon, ang daming pulis noon. Nagpiriktawanan na lang namin. Sabi ko, oo nga, hindi naman laging tapang dapat sa kalsada. Minsan talagang kailangan mo ng gulang. Kasi kung puro tapang ka, wala, maaga ka mawawala talaga dati. Gawa, marami na kaming tropang sumalangit na sumobra rin ng tapang naman. Nauna na sila sa Kaya sabi namin, hindi kailangan puro tapang. Kailangan gamitan mo ng utak, ng gulang. Kasi kung gusto mo tumagal sa buhay na yon, sa mundong yon, hindi pwedeng, ako pinakamatapang dito. Walang ano sa akin. Kasi taga magugulang at magugulangan ka. Kahit gano'ng kinakatakutan ka, may makakagawa ng paraan yan para maisahan ka. Yun yung natutunan ko noon nung nandun ako sa kalsada. Kaya simula noon, naging maingat na rin kami. Nung panahon na yan, sino yung sinusundan nyo? Na Kung baka tinitignan nyo sa hip-hop ng mga panahon na yan? artist? Or anong time na yun, death threat ng talagang sinundan ko talaga noon. Tapos naglabas sila Andrew noon ng RAP. Tama ba? Nandun yata yung Bolan Chow na kanta. Naging team song ng tropa yun. Pag nambabanat ang tropa ng punks, kinakanta namin yung Bolan Chow. Habang nambabanat ang tropa ng makita kami ng kaaway sa baby bus, aakyatin nyo sa itaas. Habang yung iba ng Google Pay, iba nakakanta ng Bolan Chow. Kaya sabi sa amin, lakas ng tropa ng mga to, parang mga baliw. Nambabanat tapos nakakanta. Hindi kasi nila alam na yung away namin talaga. Personal na, kasi hip-hop punks binababoy nila kami sa ibang lugar, kakanti kami sa lugar namin. Hindi pwedeng pagdating sa lugar namin, kami pa rin yung bababuyo niya. Talagang yayaringin kayo sa lugar namin. Kung baka nung panahon na yan, kainitan talaga. Talagang almost everyday yata. Nung time na nag-subside na yung away ng punks tsaka hip-hop, yun na, nagkataon na siguro, sumobra na rin siguro ang pagkaano ng mga tao sa hip-hop noon, tapos sumobra rin ang tapang ng mga kabataan noon, naghanap na ng ibang kaaway. Nagkataon na naging kaaway na is hip-hop sa hip-hop na. So, ang nangyari noon, mahirap din kasi lumiliit talaga mundo mo Kasi imagine mo, nasa isang lugar ka, halimbawa sa isang city, sa Cavite, hindi mo maiikot nang hindi ka nababanatan. Nang paglabas mo ng lugar mo, imposible hindi ka matira Kasi sa sobrang dami ng kaaway mo, bawat lugar may kaaway ka. Nakasakay ka ng bus, biglang may titira sa'yo. Hindi mo na makikita kung sino. Kasi natakbo yung bus, bigla na lang may hahagip sa'yo. So mahirap din kasi elite talaga ng lugar mo. So hindi ka makapunta may kaibigan ka sa ibang lugar. Makakapunta ka. Manalangin ka makalabas ka ng walang galos. Yun lang. Oo. Pero once na pumunta ka doon, siguraduhin mong lalaban ka talaga. Kasi kung hindi, nakakaawa ka talaga. Uwi ka, walang damit kasi sira-sira na damit mo, kagugol ka nila. Nung time na yun, paano nabuo yung Fat L? Ang Fat L kasi, ang nagbigay sa akin ng AKA na yon is si Conflict ng Death Threat kagrupo ko. Kasi dati, ang AKA ko, pinag-rumble-rumble ko lang na pangalan Ang pangalan ko dati is True Hell. Kaya sabi nito, parang masyadong malalim Sabi niya, may bibigay ako sa yung pangalan, Fat L. Tuntua ako, sabi ko, sakto ba ako? Sabi niya, kasi may rapper sa States, ang pangalan niya Big L. Saktong-sakto sa'yo yun, sabi niya. Kaya, sige, ako. Simula na yun na yung ginamit ko nung Fat L na talaga ako nun. Yan yung pumasok ka na ng Death Threat? Hindi pa. Ibig sabihin, wala pang, hindi ka pa member? Hindi pa ako member ng Death Threat. Fat L na talaga. Siya na nagbansag sa akin. Nagra-rap pa lang ako nun sa, kasi mahiling nga, sasuluhin ko yung mga rap nila Glock. Kami ng ganon. Pero hindi ako napasali ng rap contest Hindi katulad nila, napasali sila sa rap contest. Conflict, tao dito. Death Threat na ba siya nun, di ba? Nung time na binigyan niya ako ng AKA, na siya, na-discover na siya ni viewer noon. Siya pa lang. Kumbaga sana, sasama-sama pa lang kami noon. Kasi ibang pagkakataon Idol namin, pinapakinggan lang namin dati, biglang member na yung isang kagrupo namin. So, tuntua kami noon. Hanggang sa, yun na, sinama niya ako kasi sabi niya sa akin, tol, si viewer naghahanap ng rapper na mataba. Sabi niya, try mo. Mag-try out ka. Ay ko, sige, pero hindi pa ako marunong magsulat ka ako.
Sabi niya, sige, tara, subukan mo lang naman. Wala namang masama eh. So, sinama niya ako sa Las Piñas, sa bahay nila, Viewers of Friendship. Tapos, pagdating daw, pinakilala ako. Sabi ni Viewers, marunong ka ba mag-rap? Ay, kung marunong naman, boss. Sabi niya, sige nga, bigyan mo ako ng ano. So, pinakanta niya ako. May sulat na ako nun, pero syempre, bago pa lang. Pinag-sample niya ako. Agulat ako, nagustuhan niya. Sabi niya, may AKA ka na. Sabi ko, anong AKA mo? Fat L. Isip siya. Okay na yun, tol. Di na natin babaguhin. Kasi normally, binabago niya pangalan eh. Pag di niya trip eh. Pag sabi niya, Fat L, sige, yan ang AKA mo sa mula nun. So, Para sa kanya, hindi yung Baduy. hindi. Hindi ba doon yun? Hindi ba doon yung pangalan? So, hindi niya na pinalitan. So, simula noon, yun. Naging member na ako ng Death Threat nun. Doon na ako nag-start mapasama talaga sa kanila. Bago yung Fat L, meron ka pa bang ibang AKA? Yun, ano lang, yung True Hell. Kasi nirumble na pangalan ko lang yun eh. L-U-T-H-E-R. Nirumble ko lang. Kasi nung pumasok ako ng Death Threat, ang inabutan ko na noon, nag-start na silang maggawa ng bagong album ng Death Threat. Yun yung Still Wanted, pero wala pang title nun eh. So, kumbaga si Viewer noon, nagbubuo pa lang ulit kasi siya pala mag-isa eh. Wala pa nun si Glock ulit, wala pa nun si Mike. So, kaya siya nakumuha ng bagong member kasi siya lang mag-isa. So, nung nakuha niya nga si Flick, naghanap pa siya ng panibago, ako naman yung pinasok. So, nung dumating na ako doon, yun yung start ng nagsisimula ng mag-ano ng Death Threat ulit, ng album. Ang ginagawa pa lang kasi noon, ng time na yun, album ng Apoka eh. Hindi pa nalabas ang Apoka nun. So, pinoproduce pa ni Viewer yung album ng Apoka nun. Tapos, isinasabay na yung Still Wanted na album. So, nung pumasok ako sa Death Threat, ang sinabi niya agad sa akin, simula mo na magsulat. Ang binigay niya agad sa akin kanta nun is 3. Kailangan ito, sabi niya, kailangan ito, mailapat agad natin kasi mabilisan lang eh. So, yung 3 kantang yon, tinira ko siguro mga 4 days. Tapos, ang recording noon, culture shock ako kasi first time ko mag-recording eh. Nagpunta ako sa kanila ng hapon, lumabas ako ng madaling araw kinabukasan para sa isang kanta. Yun yung rehas na anino. Grabe. Ilang take ako noon. Puyat na. Buti hindi nawala yung power ng boses. Hindi naman. Mga anong year po ito? I think 2000 to 2001 to. Kasi first year college ako nito. Nung ano yun. Iyang-iya ako sa technician namin nun. Kasi imagine, paulit-ulit lang ako sa worst. Yun yung unang record mo na yun. Oo. Ano kanta yun? Rehas na anino. Rest. Oo. Yun yung first time ko makaranas talaga na recording. So doon ko pinag-aralan ko paano yung tamang paglapat ng boses, kung ilang patong, kung ilan yung fillers. Kaya medyo natagalan din ako. Plus, si JTech, tinuturuan ako kung paano tamang i-deliver, kung paano yung tamang pagpasok, paglapat, mga ganun. Kaya natagalan din kami nun. Okay naman, kilalabasan. Maganda naman kilalabasan niya ng first take ko. Nagustuhan ko naman. Nagustuhan din naman ni Viewer. So after nun, yun, dire-diretso na yun. Sunod-sunod na yung sulat namin noon until pinagsulat niya ako ng Come With Me. Ang ano noon is, pinagsulat niya ako ngayon, kinabukasan kailangan ko i-take. Tapos, ang story na, nakakatawa story na. So, sulat ako ngayon, deadline ko, kailangan ko i-take, kinabukasan may event kami. Ang sabi ni Viewer sa akin, Tol, kakantahin natin yan, tapusin mo na yan. Ay, ko sigurado ka? Sabi, kantahin natin yan. So, sige, kantahin natin yan. Ang masama nito, palibas sa kara-record ko lang, hindi ko pa sa ulado. Yun yung isa sa pinakamalaking lesson ko sa pagiging rapper. Yun yung talagang hanggang ngayon pinanghahawakan ko talaga. Kasi nung time na yun, ang kasama namin ng mga pioneers din, Mad Poets, sila Chill, sa BB Clan, sa may Cavite to, sa may Imus area. Pagdating na ng Death Threat, syempre, jump yung lugar, daming tao, kinakabahan na ako. Pagdating ng verse ko, 2 lines pa lang, nag-blackout na ako. As in, nakaganon lang ako sa stage. Choke talaga ako. Narinig ko si Flick, sabi sa akin, huwag kang iiling. Eh kasi nung time na yun, wala na. Nag-choke na ako, napailing na ako. Buong verse ko, wala na ako, nakaganon lang ako sa harapan ng stage. After nun, hihingiya ako nun. Ay ko, hindi na mauulit yun. Eto, hindi matandaan ni Viewer. Kinuwento ko sa kanya, nag-uulit siya. Sa pangyayaring yun, tinanggal niya ako sa Death Threat.
Oo. Tinanggal ako sa Death Threat. Hindi niya matanda, kinukwento ko sa kanya. Sabi niya talaga, ginawa ko yun. Oo. Kasi that time, dalawa yung group ko. Yung KFS, kung saan magkakasama kami, si Diablo, ako, si Conflict, si Shorty, tsaka si Flip. 5 kami nun, yun yung grupo namin KFS. Tapos Death Threat din kami 3 nila, Flick. Pag may show na kami, hindi niya na ako pinapakit ng Death Threat. Ang sinabi niya na sa akin, diyan ka na muna sa KFS, tol. Ay, ko puta, tanggal ako. Hindi niya man sinabi sa akin ng direktang tanggal ako. Alam ko na kasi hindi niya na ako pinapakit sa Death Threat. Kaya sabi ko noon, simula noon, hindi ako sasalang sa stage ng hindi ako handa at hindi ko sa ulado. Bago ko umakyat ng stage, kahit hawak ko na yung mic, tinatawag na pangalan namin, nagre-recite pa rin ako ng lyrics namin kasi ayoko maulit. Kasi unang-una, unfair sa mga nanonood, lalo na kung nagbayad, kung magkakalat ka lang din sa stage. Tapos, unfair sa kagrupo ko, sila handa, ikaw hindi. Tapos, ang pangit ng dating. Kaya sa mula noon, hanggang ngayon, pinanghahawakan ko yun. Paano ka naman nabalik sa Death Threat nun? Noong time na yon, bata pa ako na, siguro mga 17, 18 years old ako na. Nagtampo rin ako. Kasi syempre, ba't ganun, tinanggal ako, isang pagkakamali lang naman. Hindi na ako nasama. Hindi na ako sumasama nun. Ang nangyari, si Conflict tsaka si Viewer lang ulit. Pero that time pala, hindi ko nakalimutan ko ikwento. Ang alam ko parang bumabalik na si Mike. Si Glock. Si Glock ang naunang bumalik eh. Hindi ako nagkakamali. First time ko na-meet si Glock noon sa isang event sa QC. Doon ko nakilala si Glock. Before pa yung mag-choco ko. So, nung time na yon, nandun si Glock, nandun si Flick. So, ako, nagtampo, bata. Naglaylo ko, hindi na ako nasama. After noon, tambay na lang ako noon eh. Pinuntahan ako ni Diablo. Sabi sa akin ni Diablo, pinunta ako sa bahay. Tol, ba't di ka nagpapakita? Sabi ko, wala lang. Parang tinatamad na ako eh. Gawa na ako kanya. Ang sabi niya sa akin, Tol, sulat ka ng kanta sa Death Threat. Sabi ko, Tol, wala na ako sa Death Threat eh. Sabi, hindi, Tol, babalik ka. Kasi member na rin ako ng Death Threat, sabi ni Diablo. Oh. Nagtampo pa ako nun. Sabi ko, pinaltan ako ah. Ganoon pa ako nun eh. Pero syempre, bata ka pa lang naman. Oo, bago. Pero sabi ko, okay lang kasi Diablo, hindi naman iba ka ako eh. Di mas maganda, taga-tansa lang din. So sabi niya, siya nagpumilit sa akin bumalik sa Death Threat. Tol, sumulat ka ng kanta. So sabi ko, papayag si V, sige, susulat ako ng kanta. Pumayag si V, sulat ulit ako. Yun, doon nag-start ulit na bumalik na ako sa Death Threat. Pero ang time na... Hintay ka rin kay Viewer na Oo naman, syempre. Sino pa naman ayaw bumalik sa Death Threat yun eh. Plus, pangarap ko talaga yun, bata pa lang, maging rapper na rin talaga. Pagbalik ko noon, almost patapos na rin ang album yata ng Death Threat nun. Siguro mga 3 songs na lang. Nung pinakinggan ko yung mga kanta, ang daming bago. Nung nawala ako, antitindi ng mga dumating. Nandun na yung Private. Tapos meron silang ginawang kanta na hindi lumabas eh. Pero nito, niremix na namin eh. Merong isang kanta doon, napakalupit ng kanta niya. Sayang hindi lumabas eh. Tapos, halos kompleto na talaga sila. Tapos, narinig ko na yung verse, yung isang kanta na ang title na, Ano ba, pati ako ba? Or, teka lang. Ano ba, pati ako ba yata yun? Magkasama sa isang kanta, si Glock at si Hijack. Ay ko, kailan pa bumalik si Mike? Kasi alam ko, magkaaway yung dalawa before. Kaya nung time na, sabi ko, baka napag-ayos na ako ni Biwan. Kasi magkasama na. Ilang tracks na sila magkasama sa Still Wanted na kanta. Tapos na yun, tapos sinasabay din namin yun yung album ng Open Mic. Ewan ko kung na yung Open Mic compilation. Pinagsabay yun Death Threat tsaka Open Mic compilation. Doon ko na na-meet si Mike nung bumalik ako. Kasi doon ko lang siya first time nakita eh. Si Glock, sa studio hindi kami nakikita ni Glock eh. More on si Mike ang nakikita ko. Kasi pag may schedule si Glock, wala ako. Hindi ako nakakapunta. Ang nakapunta noon si Conflict. Tapos yun, pagkatapos yun, nirelease na yung album. Okay naman, kaso nga lang, hindi kami makumpleto talaga eh. Hindi ko alam kung ano yung issue nila kasi hindi naman kami nangayon lang, bago nga lang kami. Parang classic lang pag pinakinggan mo yung album na yung... Pinakinggan mo yung lyrics ng dalawa, ang ganda. Tapos pag inintindi mo, tumitira tong isa. Silang dalawa nagtitira sa isang kanta. Sabi na, puta classic yung kantang yun eh. Ay, kung nagawa mo yun? Si Viewer, sabi, pinagkakasundo eh. Nagtirahan silang dalawa. Alam nga tanggalin mo pa yung ano. Pinagsama niya na lang sa isang kanta. Classic yung kinalabasan. Sabi ko, lupit, sayang, wala ako. Makulit eh. Yung album na yun, dami pinagdaanan nun. Ang dami. Madami pinagdaanan yung album na yun. Ano ulit album to? Still Wanted. Yung last album namin before mga
ay isipang magawa ulit. Kaya sabi namin, yung mga walang album ng Still Wanted, hindi nila alam yung nalampasan nila. Kasi maaaring konti lang yung pumutok na kanta, pero pag napakinggan mo yung mga laman ng kantang yan, magugulat kasi. Doon ka lang makakita ng isang album na dalawang artist nagtitira sa isang kanta na magkasama sila. Pero yung time namin, in fairness naman, talagang gusto namin magkasundo-sundo lahat. Actually, tuntua kami nun kasi Glock 9 and Hijack, Beware, tapos kami tatlo. So, iba ang dating. Tapos sa album cover nun, kumpleto kami. So, ang ano nun, iba dating. Na-reunion na ulit yung Death Threat. Kulang na lang nun is si O-Dog tsaka si Genocide. Si O-Dog na-meet ko, si G hindi talaga kami nag-meet. Kasi kinukulit ko nga si Beware, makilala eh. Kaso talagang iba na raw talaga, nagpastor ng araw kasi. So, hindi kami nagkaroon ng chance na mag-meet. Although si Dog, yun, nakakausap ko naman. Si Glock, nakakausap ko. Si Mike, yun, limit kong kasama. After pag-release ng album ng Death Threat, doon ako sabi ko, may problema na naman kasi hindi talaga kami mabuo. Hindi nasama sa amin si Glock. Si Mike lang lagi kasama namin. Pero syempre, hindi naman ako nagtatanong kasi issue nila yun eh. Kumbaga sa amin, okay lang. Tropa naman ng parehas eh. Yun lang. Hanggang sa dumating yung time na talagang wala na si Glock. Hindi na sumasama na namin. Hanggang nakaalis si Beware. Umalis kasi ulit si Beware, pumunta ulit ng Canada eh. Kasama pa rin namin si Mike noon, pero umalis din ulit siya. Hanggang sa ang ending na natira na nagpo-promote ng album is kami tatlo. Si Diablo, si Conflict, tsaka ako. Kami na yung namahala sa pag-ano ng album ng before. Mga anong taon mo? 2003? 2003 or 4, mga ganun. Yun yung time na yun. Kasi nirelease ang Death Threat album 2002 yata eh. Or 2002-2003. So, mga 1 year kami magkakasama. Tapos after 1 year na yun, si Beware kailangan na umalis ulit eh. So kami na yung namahala naman. Tapos yun, kami tatlo na lang yung nagtuloy. Actually, ang tanda ko, niyakag pa namin ulit si Glock eh. Kasi nagkasama kami ng isang event sa Tansa. Kasi na-under na siya ng FMCC. So ang nag-handle na sa kanya ng dati is sila Kuya Itoy, nasama na siya kila Kuya Itoy, kila Kiko. Yun yung mga may isang event sa Tansa, hindi ko matanda kung kaninang birthday yun. Invited kami parehas. So tinanong namin siya, sabi namin, Glock, hindi ka nasama. Sabi niya, ano tol, may usapan na kami, sabi niya sa amin noon. May usapan na kami ni Ron na death threat ako, pero kung ibabalik niya si Mike, aalis ako. Yun yung usapan. Sabi na, pala yung usapan niya, hindi ko na yung sa TF niya, basta ang usapan na lang namin is, pag ibinalik mo si Mike, aalis ako. Pero tatapusin niya yung album. So, ang nangyari, tinapos niya lang pala yung album, then umalis na siya. Kaya nung time na pumutok siya, nag-solo artist na siya, pumutok na siya, tapos nag-release siya ng interview, nagulat kami. Kasi ang ano niya doon is tinanggal siya sa Death Threat. Sabi namin, hindi ka naman tinanggal sa Death Threat eh. Magkakasama pa nga tayo sa album. Ganun siya. Pero yung palang sinasabi niya is hindi malinaw. Ang sinasabi niya palang tinanggal is yung first issue pa. Kaso nga lang, yun nga, ang dating sa amin, hindi mo nilinaw eh. Kasama ka namin sa Still Wanted album, tapos bigla mong sinabi na tinanggal ka sa Death Threat. Nagulat kami. Sino magtatanggal sa'yo sa amin? Wala naman si Ron. Alam naman kami tatlo magtanggal. Diba? Eh nung sinabi sa amin na regarding nga doon na kay Mike, sabi ko, sige, hindi na kami magsasalita. Kasi name binitawag mo. Sana lang nilinaw mo. Kasi marami kaming tropa na nagsabi na, ba't nyo tinanggal si Glock? Sabi, hindi namin tinatanggal si Glock. Ba't namin tatanggalin si Glock? Eh, unang-una, mas senior sa amin yun. Paano namin tatanggalin? Siya yung umalis. Kasi nag-usap kami na malinaw naman ang usapan namin. Parang ganun na nangyari, na misinformation. Kasi hindi na naman kami na-update. Hindi naman siya nagbabanggit. Basta sinabi niya lang, tinanggal siya sa Death Threat. Yun lang. Ang, ano lang, hindi niya nilinaw ko anong year. Kasi kung tatanungin mo yung interview niya yon, tinanggal ako sa Death Threat, that time, labas yung album namin. Kasama siya sa Death Threat. So kung tinanggal siya, mismo nung time na yun, kasama na kami noon. Kaya medyo nag-react lang kami ng konti. Pero yung sinasabi niya pala is yung kay Glock. So, kay Hijack. So, it's all good naman. Experience. Yun ang hindi ko makakalimutan sa Death Threat. Yung experience na makapag-perform ka kung saan. Yung makadayo ka sa ibang lugar na hindi mo naman maisip na mapupuntahan mo
before. Tapos, habang ginagawa mo yon, bukod sa kumikita ka, ginagawa mo yung gusto mo. Kasi gusto ko lang naman talaga before, mag-rap lang. Makapag-perform. Hindi ko naman pinangarap na yumaman sa rap or ano. Talagang hilig ko lang kasi bata pa lang talaga. Passion lang talaga. So sabi ko, kung time na mawala man ako, okay lang kasi nagawa ko na yung gusto ko talaga. Kung hindi kaya naging rapper si Pate, ano siya ngayon? Kung di ako naging rapper, kasi hindi naman ako pwede maging dancer, pero mahilig ako magsayaw dati. Pero hindi ako maging pwedeng ano. Siguro businessman. Kasi may family business kami noong time na yon. Catering. So nung eksaktong napasama ako sa Death Threat, hindi na ako nakapag-focus sa ano. Hindi ko na natutunan yung business. Hanggang sa nawala na rin yung business. Pero kung hindi ako napasama, siguro yun. Nagnenegosyo ako ng catering hanggang ngayon. Yung Batang Patel, catering ba yung unang pumasok sa kanya? Kasi grade 2 pa lang ako. Balloons and caterings na talaga yung negosyo ng family ko. So yun na nagpalaki talaga sa akin. Hanggang sa, nung nagkasakit ang mother ko, ang brother ko naman nagpunta ng ibang bansa. Ako naiwan, so hindi ko kayang i-handle na ano ko yung business. Nawala yung business talaga. Wala. As of now, ngayon, ang ano na ng Death Threat namin ngayon sa grupo is magre-release kami ng bagong album. Malapit na, this June, by end of June siguro, labas na yung album namin. Ang title na is The Last Chapter. Pero may nalabas ng side A, di ba? Oo, side A. Kasi magiging 2 disc siya. So ngayon, side A ang ilalabas namin. The Last Chapter, may ilang songs ba yun? Nakalimutan ko, mga 12 yata or ano. 12 tracks or 11 tracks. Magkakasama pa rin kami si Joe Hassel, yung bagong kagrupo namin. Si Diablo, si Conflict, Beware, tsaka ako. Bukod nga pala sa album namin na lumabas, yung This A ng Last Chapter, sana supportahan nyo, Death Threat Clothing. Maraming magandang design to. Maganda klase, hindi kayo mapapahiya sana. Hindi kami mapapahiya pala sa klase ng clothing na to. Sana supportahan nyo, maganda rin tatak ng mga to. Yan lang. Sa ngayon, kung ano man yung nasimulan nyo na, ipagpatuloy nyo lang. Huwag nyong kalilimutan na tumingin sa pinagdaanan nyo para hindi kayo maligaw. Kasi minsan may mga time na ganyan talaga eh. Pag nakaranas ka na ng medyo angat, nakakalimutan man yung nakaraan. Ang mga old school, katulad namin, kami naman suporta eh. Maraming magagaling na rapper ngayon, mga batang rapper ngayon. Magagaling talaga. Pero ang isa sa akin talagang hindi mawawala at gusto ko ipayo sa mga bata na lagi niyo tatandaan na pag kayo sumulat ng kanta, may mga batang nakikinig. Normal lang na magawa tayo ng papasaya kasi alangan naman negative or masyadong seryoso naman ang ginagawa niyong kanta. Basta lagi niyong tatandaan na maging responsable lang tayo. Hindi masamang magmura, hindi masamang mag-portray ng mga masasamang nangyayari sa mundo kasi totoong nangyayari yun. Basta tandaan niyo lang na yun nga, maging responsable tayo. Kasi kung ano man ang isulat natin, habang buhay na maririnig ng tao yan. Gagayahin ng mga bata yan. Maging ganun lang tayo. Maging responsable lang tayo. Yun lang. Once again, this is Fatal of Death Threat. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng nanonood ng kwento ko dito sa Street TV. At gusto ko rin magpasalamat sa location namin ngayon, sa Villa Excellence. Dito lang yan, sa Tansa, Cavite. Sana dalawin nyo lang maganda dito. Thank you, thank you. Yo, I'm your boy Conflict of Death Threat. Please support my new single entitled The Genesis. Nasa YouTube siya and Spotify, Apple Music, at streaming platforms. And abangan nyo yung follow-up single ko na ang title ay Legendary. So yun, abangan nyo rin yung album na binubuo ko ngayon. Yo, this is AK Diablo of Death Threat at pinapasalamatan ko lahat ng mga fans na hanggang ngayon ay sumusuporta pa rin sa nakikinig sa Death Threat. At siyempre, abangan nyo po The Last Chapter ng Death Threat. At sana po, yung suporta simula una hanggang sa huli po ay maasahan po namin sa inyo. Yeah, ito na yun, Death Threat 8. Yeah. Matagal namin ginawa ito, marami na rin naghintay at nagkabang. At finally, ito na po ang This 2, which is parang the side A ng album namin. May side B yan usually, di ba? So, ito pa yung una. This one is side A. Lumabas na po, please support. June 27, lalabas na sa Friday yung buong album namin.
not only Spotify but lahat ng Twitter, basta lahat ng mga digital platforms na yan, lalabas yung album namin. Abangan niyo po, sana po supportahan niyo. I-click niyo lang po yung button na yan. At malalaman namin kung sumusuporta pa rin kayo. At these two, at yung mga nagtatanong sa akin sa these two, lalabas yun sa first week ng August. I'm trying my best, pero ang target date ko is first week ng August lalabas yung second disc ng. So, mas more on maririnig yung hard side ng Death Threat dito. So, abangan nyo yan. Meron tayo ilang kanta na niremix namin, suppressa namin yan. So, this two side B, August 2025, lalabas yan. Death Threat 8, magkakasama pa rin kami. Siyempre, including Joe Hassel. Wala lang siya dito ngayon. Pero, ito ulit, magkakasama kami. Sana yung mga gustong kumuha sa amin as a show, as a group, open pa rin kami for bookings. Email nyo lang, isa sa amin. At please, in contact with us kung gusto nyo kunin ng Death Threat. Madali kami kausap. At the same time, meron kami mga merch, Death Threat clothing, yan, kung ano-ano pa. Please support DTG. Alam ko, sleeping giant ang Death Threat. So ito, nagising na ulit kami. At magigising kayo, syempre dahil sa pasabog namin sa album na to. Alam ko, meron pa rin nagmamahal sa Death Threat. So, respeto sa inyo. One love pa rin, baby. Fat L in the house. Battle of Death Threat. Siyempre, nasabi na ng mga kagrupo ko halos lahat. So again, the last chapter, disc 1, release na. Abangan nyo yung disc 2, lalabas din. And maraming salamat sa walang sama pagsuporta sa Death Threat. Abangan nyo pa ang mga susunod na labas ang release ng kanta namin at sa mga shows. Kita-kita tayo. And pahabol, babalik nga pala yung ano namin, yung siyempre supportahan yung DT merch namin, no? Tapos meron kaming Hood Stars na tinayo namin 2010. Babalik namin, pero ibay namin yung concept. Tama. So, yung At siyempre, bago ko makalimutan, partner kami yung AKA Diablo at saka ni Dice ng Il Camp Cartel. Saan mo ilalagay yung shop sa Tansa? Di ba na? Tansa muna. Tansa muna. Okay. Tsaka bago ko makalimutan, pasalamatan ng aking inang Sin Chansoy. Thank you po. Sa paggamit namin sa Villa Excellence Wave Pool Resort ninyo. Maraming salamat po at napamerienda pa kayo sa amin, nakakahiya naman. Pero thank you very much at sa mga fans, subukan niyo po ang Villa Excellence Wave Pool Resort. Napakaganda po. The best. Number 1. Parang wala ka sa Pilipinas pag napuntahan niyo po to. Napakasarap at napakaganda po ng ambience dito. Number 1 sa Tansa to. Number 1 sa Number 1 Tansa. yan. Once again, kami po ang Death Threat! Bang! Okay, pack up. Thank you.